mapagpalang umaga sa bawat sa atin. Bago po tayo magpasimula, tayo muna po ay patuloy po na umawit para sa ating Panginoon. Awitan nga po natin ang Panginoon. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, gagabay at matatagpuan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming inanahasa, sa aming buhay bibigyan kalukuran, pararamalan inyong dakilang pangalan sa mga na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihinga at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, gagabay at matatagpuan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming inanasa, sa aming buhay bibigyan kalukuran, pararamalan inyong dakilang pangalan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming inanasa, sa aming buhay bibigyan kalukuran, pararamalan inyong dakilang pangalan. Pararamalan inyong dakilang pangalan. Pararamalan inyong dakilang pangalan. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Sa umaga pong ito, hallelujah, dahil kayo po ay mabuting Diyos at tapat sa buhay namin, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung hiwalay kami sa inyo, O Diyos.
Kaya salamat po, Panginoon. Dalangin nga po namin, Lord, na samahan niyo po kami sa patuloy po naming pag-aaral ng iyong mga salita. Kaya lamang po ang mapaluguran, kaya lamang po ang patuloy na maitaas sa aming po mga buhay, Panginoon. Kaya patuloy po namin kayong sinasamba, itinataas sa oras po na ito at pinapasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Isa pong muli mapagpalang umaga po sa ating lahat. At tayo po ay narito ngayon sa lugar po ng Bagong Silang, District 9, sa pangunguna po ng ating Pastor Gilbert Yap at sa ating pong pastor na si Pastor Luis Bailon. At salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay po ng bawat sa atin. At tayo po ay patuloy po na mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Buksan nga po natin yung ating mga Biblia dito po sa aklat po ng mga awit o Salmo, chapter 23. Dito po sa verse 1 hanggang sumusunod po. Salmo chapter 23 verse 1 hanggang 6. Yan. Basahin ko po. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahingan niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Sa 4, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay at titira ako sa bahay niyo, Panginoon, magpakilanman. Kaya salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos, no, at katulad po ng sinasabi po dito, no, ang Panginoon ang ating pastol. No, napakahalaga po na malaman po nating lahat na wala tayong ibang kailangan kundi ang Diyos sa buhay po natin. No, at yun yung isa na magiging dahilan po natin para tayo pong lahat ng mga tao ay lumapit po sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos yung may kakayanan na magligtas at tumulong po sa atin para abutin po tayo sa ating pangangailangan. No? At walang ibang pinakamahalagang pangangailangan ng tao kundi yung kanyang kaligtasan. No, yung tayo po ay maligtas. Yun po yung pinakamahalagang bagay na dapat pong makamtan po natin bilang mga tao. At hindi natin makakamit yung kaligtasan sa kung sinong tao lamang po. Kung sinong maari po nating lapitan na kamag-anak, kaibigan, o kahit na sino man pong tao. Na kundi tanging sa ating Panginoong Hesus lamang natin makakamit yung kaligtasan po na iyon.
Kaya alamin natin na ang ating Panginoon, siya yung ating pastol, siya yung tagapag-alaga po sa atin, na katulad po tayo ng mga tupa, na kung yung mga tupa ay nangangailangan ng magpapastol sa kanila, ay ituring po natin yung ating mga sarili na ganun din po sa ating pong buhay. Now, tayo po ay umaasa sa ating Panginoong Jesus. Sabi nga po sa aklat po ng John, sabi po dito sa aklat po ng John chapter 10, verse 7, kaya muling sinabi ni Jesus, Juan, Kabanata 10, talatang 7, kaya muling sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. May mga tagapagturo na nauna sa akin na ang katulad ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng aking mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan, at makakatagpo siya ng pastulan. Sa verse 10 po, sabi dito, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit ang dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. At sa verse 11 po, ako ang mabuting pastol, at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Kaya, katulad po ng binabanggit po dito, no, yung ating pastol ay walang ibang nais po sa atin, kundi tayo po ay pangalagaan. Na sabi po doon, ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Yung buhay na ganap na makakamtan po natin sa piling ng ating Panginoong Hesus. Dahil siya yung ating Diyos na tagapagligtas. No, at ito pong sulat po na ito sa mga awit chapter 23 ay isinulat po ni David. At kung alam po natin yung storya po ni David, siya po ay isang pastol din. Siya ay nagpapastol ng mga tupa. At sa kanyang pagpapastol ng mga tupa, kapag merong mga umaatake sa kanyang mga tupa na leon at oso, no, mga lobo, ay kanyang pinagtatanggol yung kanyang mga tupa. At sa pamamagitan nun, yun ay pagpapakita sa atin na kung meron mang tagapagtanggol tayo, meron tayong tagapagligtas ng ating pong mga buhay, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. At itinuturing din ni David yung kanyang sarili na kahit siya ay isang pastol, pero itinuturing niya yung kanyang sarili bilang isang tupa na naliligaw, no, at madaling malito, madaling mapahamak. Kaya ang kailangan po natin sa atin pong mga buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At walang ibang, sabi po dito sa verse 11, John 10:11, ako ang mabuting pastol, at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Yung kakayanan ng ating Panginoon na ialay yung kanyang buhay para sa atin, at tayo yung kanyang mga tupa, ay handa niyang ialay yung kanyang buhay para sa ating lahat. Now, sa verse 12, hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa, sapagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ang mga tupa kapag nakakakita ng asong lobo na paparating. Kaya sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nagkakawatak-watak sila. Kaya ang Panginoon, hindi siya katulad lamang ng bayarang pastol, kundi siya talaga yung tunay na pastol
na handang mag-alay ng buhay para sa ating lahat. Kaya alamin natin na ang ating Panginoon, siya yung ating pastol, no, siya yung kayang mag-provide ng anumang mga bagay po sa atin, at higit sa lahat na i-provide niya sa atin yung ating kaligtasan, yung makamit po natin yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na ganap na tinutukoy po dito ay yung makakamit po natin doon sa langit. Kaya patuloy po nating ituring ang Panginoon, no, na siya yung ating mabuting pastol ng ating mga tupa. Sabi nga po dito, Salmo, balik po tayo, Salmo chapter 23 verse 2. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan, patungo sa tahimik na batisan. Ako'y kanyang inaakay. Sa verse 3, panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan, pinapatnubayan niya ako sa tamang daan, upang siya'y aking maparangalan. Sa 4, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot, dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat, ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Amen? Kaya ang Panginoon, siya yung nag-aakay po sa atin, na sa tamang daan, sa tamang landas, dahil natural sa mga tupa yung madaling maligaw, madaling mawala sa landas. No, at naalala ko nga po noon, dati kasi ay nakapag-alaga din po ako ng tupa. No, at yung mapapansin mo sa tupa ay madali siyang talagang hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Kahit na pinapapasok mo na siya dun sa pintuan, doon pa sa likod ng pintuan dumadaan. Kaya doon natin makikita na kailangan talaga ng tupa na magpapastol sa kanya at tutulong sa kanya at gagabay sa kanya. At kung meron man pong gagabay po sa atin, sa ating buhay po na ito, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Sabi po doon na panibagong kalakasan yung ipinagkakaloob po sa atin ng ating Diyos. No, pinapatubayan niya tayo doon sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. No? Napakahalaga ng patnubay ng Panginoon sa landas natin bilang mga tao. Dahil marami tayong mga desisyon na ang akala natin ay nagiging tama na yung ating pagdidesisyon. Pero katulad niya po ng sabi ng aklat po ng Proverbs chapter 14 verse 12, Kawikaan chapter 14 verse 12. Sabi po rito, maaring sa tingin mo ang daang tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. No, maaring sa tingin natin yung daan na tinatahak po natin ay matuwid na. No, tama na, pero kamatayan pala yung dulo po noon. Kaya ang kailangan po natin gawin ay umasa tayo doon sa Diyos na nag-guide po sa atin. No, na i-guide tayo sa tamang landas, sa tamang daan, na pinapatnubayan niya ako sa tamang daan at walang iba kundi sa ating Panginoon. Sabi po doon sa verse 4 na kahit tumaan ako sa pinakamadilim na libis, amen, hindi tayo matatakot dahil alam natin na merong nag-guide po sa atin, na yung pamalo ng Panginoon, yung guidance ng Panginoon sa atin, no, ay siyang nag-iingat sa atin, no, gumagabay po sa atin, nagpapagaan ng ating kalooban. No, ang Panginoon, meron siyang kakayanan na tayo ipagtanggol, na tayo igabayan. No, at
may kakayanan din ng Panginoon na tayo ay disiplinahin bilang kanyang mga anak. Dahil ang tunay na anak ng Diyos ay kanyang dinidisiplina at tinuturuan. Kaya katulad ng tupa na dinidisiplina ng kanyang pastol, ay ganun din po tayong dinidisiplina ng ating Panginoon, tinuturuan ng ating Panginoon. Sabi po ng verse 5, ipinaganda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway, pinahiran niyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin, at hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Po, yung paghahanda ng Panginoon, na pagpapakita ng Panginoon sa atin, na tayo po ay kanyang sinasamahan at tinutulungan. Na pinapalakas po tayo ng Panginoon. At sabi nga po doon ay pinahiran nyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. Yung pagpahid ng Panginoon sa bawat isa po sa atin ng langis, ay tanda nung pagsama ng Panginoon sa atin, pag-anoint ng Panginoon sa atin. Sabi nga po doon, ay hindi naubusan ng laman ng aking inuman. Na ang Panginoon, siya yung may kakayanan na sumama po sa atin, gumabay sa atin, at hindi tayo iwan. Dahil kung ang tao kaya tayong iwan, pabayaan, pero ang Panginoon, siya po yung may kakayanan na kailanman ay hindi tayo iwan, at hindi tayo pabayaan. At sabi nga po dito sa verse 6, tiyak na ang pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay, at titira ako sa bahay nyo, Panginoon, magpakailanman. Ito po, napakaganda po ng sinabi po dito sa panghuling talata na tiyak na ang pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. Sa malalim na salin po, o sa original na Hebrew word, yung mapapasa akin ay nakasulat po doon ay to pursue o chase, parang hinahabol, na persecute. May persecute pa nga pong translation doon, na parang hindi ayaw tayong tantanan nung pagpapalang nagmumula sa Panginoon, nung kabutihan ng Panginoon sa atin, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ay yun yung humahabol sa atin. Imbis na tayo yung humabol doon sa kabutihan ng Panginoon, sa mga pagpapala ng Panginoon, ay yun na mismo yung humahabol sa atin. Karamihan ng mga tao ngayon ay ang gusto nila, habulin nila yung pagpapalang nagmumula sa Diyos. Marami po sa atin ay gusto nating habulin, at gumagawa tayo ng mga paraan para makamit natin yung mga pagpapala na yun. Pero sapat na yung pagsama ng Panginoon sa atin para sumunod sa atin yung mga pagpapalang iyon at yung kabutihan at pag-ibig ng Panginoon. Amen. Ang kailangan lang natin ay yung hindi natin masunod yung mga pagpapala, yung pag-ibig ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon, kundi ang sundan natin ay yung ating pastol ng ating mga buhay. Dahil sa pamamagitan ng pagsunod natin sa pastol ng ating mga buhay, ay susunod na lamang yun. Sabi nga po doon ay to pursue, to chase, na parang aso po na hinahabol tayo. Ganun susunod yung pagpapala, yung kabutihan ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon, yung kaawaan ng Panginoon sa ating lahat. Kaya nga may kanta, di ba po, na your goodness is running after me, na hinahabol na ang Panginoon, na yung kabutihan ng Panginoon sa atin ay hinahabol po tayo. At sabi po doon, at titira ako sa bahay niyo, Panginoon, magpakailanman.
At dito po mababasa po natin ay yung sa tahanan ng Panginoon, na sa bahay ng Panginoon. Walang ibang bahay ang Panginoon kundi doon sa langit. Amen. Yun yung magustong maranasan ni David sa piling ng Panginoon. Na titira na siya sa piling ng Panginoon. Mismo, literal, na sa presensya ng Panginoon. Hindi na siya mawawalay pa. Na po, doon sa ipinaghanda ng Diyos sa atin na bayan. Ipinaghanda ng Diyos sa atin na langit. Sabi po ng John chapter 14, sa verse 1 hanggang 2. Sabi po doon, sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Sa verse 3, kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Kaya sabi po doon na ipinaghanda tayo ng lugar ng Panginoon, na kung saan makakapiling natin siya habang buhay. At yun na yung gustong maranasan ni David, yung makapiling ang Panginoon. Makatahan tayo sa piling ng Diyos habang buhay. Makakasama na natin ang Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon sa Kanyang kabutihan sa atin. Ang pinakamahalaga, ituring natin ang Panginoon, ang Diyos natin bilang pastol na siyang gagabay sa atin. Na siyang susuway po sa atin, magdidisiplina, magtuturo, at maging sa lahat, pinakamahalaga sa lahat, siyang magliligtas ng ating mga kaluluwa. Kaya salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito, dahil mabuti yung ating pastol na ating pinaglilingkuran at siya yung nag-alay ng buhay para po sa ating lahat. Kaya tulungan tayo ng Panginoon sa umaga pong ito, ano man yung mga gagawin po natin hanggang mamaya, mga hakbangan po natin. Humingi tayo palagi ng tulong at gabay sa ating Panginoon. Kaya sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, aming Ama, aming Diyos, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, sa inyong katapatan at kabutihan sa aming Lord, dahil alam po namin, Panginoon, na kayo'y mabuting Diyos, kayo'y tapat na Diyos na gumagabay sa amin, nagtuturo sa amin. Hallelujah, salamat po, Panginoon, dahil higit sa lahat, binigyan niyo po kami ng buhay, Panginoon. Buhay na ganap, nagmumula sa inyo. Isang buhay, Panginoon, na alam po namin na secure kami, Panginoon, dahil meron kayong ipinaghanda sa amin, Lord, na langit na bayan. Yes, salamat po, O Diyos, sa oras po na ito. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, sa mga nanonood ngayon, sa mga nakikinig, Lord, nasaan mang lugar ang bawat isa, dalangin po namin, Lord, na kayo po ang umabot, kayo po ang magpala, kayo po ang gumabay, Panginoon. Hallelujah, na patuloy kaming makasunod sa inyong kalooban, Panginoon. Kami po ay patuloy po na umasa sa inyo, maging dependent kami sa inyo, Panginoon. Hindi sa aming sariling lakas o sarili naming magagawa, Panginoon, kundi dahil lamang po sa inyo. Kaya sa umaga po ito, dalangin po namin, samahan niyo nga po kami, Lord, ano man yung mga gagawin ng bawat isa, magpapasok sa trabaho, Lord, gagawa para po sa inyo, sa mga mag-aaral, Lord, iba't ibang paraan man, Panginoon, ngunit alam po namin na kayo po ang Diyos na gumagabay, Panginoon, at nag-iingat sa bawat sitwasyon. Lord, kayo po tumugon sa panalangin din po ng bawat isa, sang-ayon po sa inyong kalooban. Sino man po may mga sakit karamdaman, Lord, pagalingin niyo po, Panginoon, kayo ang gumawa ng himala at makita po nila yung pag-asa na nagmumula po sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ang dalangin po namin sa oras po na ito ay samahan niyo po kami. Tulungan ang inyong banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah, i-guide po kami sa bawat araw.
ng aming pamumuhay, Panginoon. Kaya binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po, isang pagpalang umaga po sa ating lahat.